Si Jesucristo'y nabuhay, naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ngang nagirang sa timpos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Makalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao, at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit, saka ipinabilanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit ng mga imno, at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas. Ano pat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Pagdakay nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilangguan at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, "Huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat." Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan."
At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinainan ng pagkain. Galak na galak siya at ang kanyang buong sambahayan, sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nanggaling. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritong isusuko, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong guro. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayoy sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kaniyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid,
sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan natin ang Ebanghelyo sa Martes na umagang ito. Palagi nating naririnig o marahil nasabi na natin that change is inevitable. Hindi natin may iwasan ang pagbabago. Dahil sa mundo, ang lahat ay temporary. Dahil nga sa pabago-bago, nagbabago din ang pananaw ng tao at nagkakaroon tayo ng special attachment sa mga nagbabagong bagay sa ating buhay. Sa sinabi ni Jesus na ako'y paroroon at hindi nyo alam ang pupuntahan ko, ipinakikita ni Jesus na sa buhay ng mga alagad, kailangan nilang maunawaan ang kaniyang pag-alis ay hindi hudiyat ng kawalan, kung hindi hudiyat ng pagbabago na darating sa kanilang buhay. Ang patnubay o parakleto na isusugo niya ang siyang magiging gabay at siyang magiging tanggulan anuman ang kanilang dalhin sa kanilang paglalakbay. Ito ang ikatlong pagkakataong binanggit ni Jesus ang salitang patnubay, ang salitang parakleto na siyang kaniyang ipapadala sa kanilang paglalakbay at sa kanilang natutunan kay Kristo. Marahil, parang ang pakiramdam ng mga alagad ay valid. Yun bang kanilang pagkatakot? Yung kanilang pagkabalisa na sinabi ni Jesus, yung kanilang kalungkutan, valid yun. Dahil yung kanilang inaasahan kay Kristo sa pagsama nila ng 3 taon, eto, iiwanan tayo ng ganito na lamang. Yun bang inaasahan nilang magdadala sa kanila sa kaligtasan, ay bakit parang aalis na hindi natin naiintindihan? Kasi ang tingin nila noon kay Kristo ay Mesiyas na magpapalaya sa kanila sa pagsasakop ng mga taga-Roma o mga Romano. Kaya paano aalis ito gayong hindi pa naman natutupad ang pangako mula sa unang tipan na may Mesiyas na darating? Dahil nga sa hindi pa nila nauunawaan, dahil iba pa ang takbo ng kanilang kaisipan, hindi kaisipan ng makalangit, kung hindi kaisipan ng makalumang pamamaraan ng pag-unawa sa kaligtasan o makalumang pag-unawa sa mensahe ng Mesiyas na darating. Kaya ang salita ni Jesus sa kanila ay nagdala sa kanila sa kalungkutan. Ganun pa man, napapalakas ang kanilang loob sa pangungusap ni Jesus dahil nangako siyang may patnubay na darating. Makabubuti sa inyong ako ay umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, hindi ipadadala ang patnubay. Nangangahulugang
nakabubuti pala sa tao ang pagbabago, sapagkat ang pagbabago ay nagdadala dapat sa magandang resulta at hindi sa pangit na kasalanan. Ang pagbabago pala or changes na nararanasan natin ay pagpapanibago na nakaugnay sa plano ng Diyos at sa plano ng kaniyang kaligtasan. Kaya sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, nakararanas din tayo ng pagbabago sa buhay at tingnan natin iyon sa magandang bahagi ng kapupuntahan. Hindi lahat ng pagbabago ay maganda. Pero ang lahat ng pagbabagong nakaugat sa biyaya ng Diyos at sa pagsunod sa kaniyang salita ay nagkakaroon ng mabungang pagbibiyaya. Titingnan natin ang pagbabagong ito sa ating buhay, kung paanong gagalaw ang Diyos upang dalhin tayo sa tunay na kaligtasan. Nalulungkot tayo kapag may nawawala. Nalulungkot tayo kapag may nasisira. Pamilya, relasyon, kaibigan, trabaho. Pero yung pagkawala na yun, yung pagkalungkot na iyon, ay nagdadala sa atin sa panibagong limitasyon ng buhay upang makita natin kung saan tayo dapat lumakad patungo sa tama at patungo sa biyaya ng Diyos. Huwag tayong manghinayang magbago. Huwag tayong manghinayang mawalan. Ang ating hintayin ay ang ipinadadala ng Diyos na biyaya upang mabago rin ang ating kaisipan at mabago rin ang ating pananaw. Sapagkat ang patnubay na ipadadala ni Jesus, ang Parakleto na kaniyang ipapadala, ang siyang gagabay sa ating makapagdesisyon ng tama para sa Diyos. Nanghihinayang ka bang mawala ang iyong lumang kardero? Meron kayong mga kalderong mahal na mahal ninyo. Hayaan nyo nang mawala para mapalitan. Dahil kung bago, katulad ng Espiritu Santo, nai-inspired kang gumawa ng bagay na tama. Meron akong isang karanasan nung ako ay sakristan pa. Meron pong isang lektor na naglilingkod sa aming simbahan. Habang siya'y nagsasalita at binabasa ang unang pagbasa, pagbasa mula sa gawa ng mga apostol, biglang may dumaang bumbero. Wang, 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 lakas ng bumbero. Pagkatapos dumaan ang bumbero, natapos yung pagbasa ang salita ng Diyos. Parang walang narinig yung mga tao sa lakas ng bumbero. Habang nagmimisa, maraming bumbero ang dumaan hanggat hindi nila naintindihan ang buong proseso ng misa. Pagkatapos ng misa, may isang lalaking tumatakbong palapit sa kanya at sinabi sa kaniyang, "Manang, yung bahay niyo po sunog na." Ibig sabihin, habang siya'y naglilingkod sa Diyos, nasusunog yung kaniyang bahay. Yun palang mga bumberong dumadaan ay patungo dun sa kaniyang bahay.
So natapos ang misa, natapos din ang kaniyang bahay na nasunog. Hindi siya nalungkot. Hindi siya nagtanong sa Diyos na bakit ang bahay ko? Naglilingkod ako sa iyo, pero bakit yung bahay ko ang nasunog? Wala siyang damit. Kung ano yung suot niyang damit na puti, nang pag-alis, yun din yung dala niya pag-uwi. Pero hindi mo siya nakakitaan ng pagkagalit. Hindi mo siya nakitaan ng pagsisisi. Alam nyo, after 10 days nung masunog ang kaniyang bahay, napakaraming tao ang nagtulong-tulong para maitayong muli yung bahay niyang nawala. Mas maganda doon sa nasunog. So hindi siya nang hinayang dahil pinalitan ng Diyos ng mas maganda ang bagay na nawala sa Kanya. Ganun siguro talaga ang Diyos, lalo na't ang tao ay nakahawak sa Kaniyang biyaya. Ganun talaga siguro ang Diyos, na mas naibibigay niya ang tama sa taong hindi nanghihinayang na mawala. Kasi materyaloso ang tao. Materialistic ang tao. Para bang lahat ng bagay sa kanya ay mahalaga at lahat ayaw niyang mawala. Paano papalitan ng Diyos ang mga bagay na nawala kung hindi tayo handang magpaubaya? Ibigay natin sa Diyos ang lahat, kahit na ang ating pagdududa, upang malagyan ng Diyos ng tamang grasya kung ano ang sapat at sakto sa ating pangangailangan. Papalitan ng Diyos ang kalungkutan, papalitan ng Diyos ang pagdududa upang mabuo tayo bilang mananampalataya at Kristiyanong humahawak sa Kaniyang walang hanggang awa. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin ni Jesus ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad niya. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga kaparian, naway magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Atin nawang pagsikapang mabuti na gawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihang magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa mga matatanda, mga nangungulila, at mga may karamdaman, naway ating ipadama ang ating habag. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu.
Ama, tagabigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang lupa'y nayanig, ituin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig, bilang kong natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tumayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ay pagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen
pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis na panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati